sa usa ka paralitiko. Nga kining maong paralitiko giyayungan. You know what? This gospel is repeatedly many times sa atong liturhiya, is repeated many times rather. Pero nindot man tungod kay by nature ang tao, according sa psychology, dali kayong malimot, dali kayong makalipat mo nang sige pahinumduman, sige na to balik-balikon ang reminder kay para iyang ma-recall or mutatak yun diha sa iyang kasing-kasing o galimpatakan. Ug ako, o yun ko ana. Kaya bisan ako manggali, nga mao'y nagwali, kalimot kali ko sa kong giwali, samot na mong namati. Nya, ang inyong concentration, ang inyong openness, matters man, labi na kung mamati mo sa atong ibanghilyo. Mao nang ang simbahan, decided nga ang ibanghilyo nga pinaka-importante, although tanang ibanghilyo importante man, pero ipasibo man na sa season, sa panahon, sa buot ipaabot sa simbahan nato, mo nang matingala mo ngano nga ang ibanghilyo niadto niaging buwan ibalik man nya sud semana maorya pong ibanghilyo ha. Kana para nako ang simbahan gatuo nga angay ni ibalik para mutatak sa utok sa mga tao. Kabalo mo kining ibanghilyo reminds all of us nga why imposible kung ato yung pangitaan og paagi. Manigingon, pag-ayaw marami ang dahilan, pag gusto marami ang paraan. Like the gospel, it was very impossible nga kining politiko ma-entertain ni Kristo. Why? Tungod sa large number of people covered the house where Jesus ministered the sick people, the place where He delivered the good news. Very thick people, large number of people gathered. Mao nang imposible itong mauwahi, ma-entertain. Anyway, tingalig magulat og dugay, posible. Pero kining upat ka mga tao nga nagbitbit ni ining maong partiko, nakakuha og ideya. Got an idea. Silang ibuwat. Ilang pasaka ngadto sa atop ang maong partiko. Probably nagsakay ni siya stretcher. Wa pa may wheelchair sa una, stretcher kanang banig ba, duyanan, gibitbit, gitunton, very difficult. Nya pag-abot pag isibabaw, giukab tong atop nya gitunton atubangan ni Jesus Christ. Imagine ninyo unsa kalisod, unsa ka riske tingali kadtong partiko pag madisgrasya, musamotog kabali, musamotog ka paralyze. Pero you know what? This is really life. We need to gamble sometimes to have nice or good results. In order to become victorious, sometimes we need to gamble. We need to take the risk. Kining dangers, risk, mga delikado, tinang ato ng suungon. Mao ni ang prinsipyo nga kining barko, ship, is not made to be displayed at the port arena, dias Pantalan, because ship is made to navigate. If a certain ship is being displayed dias Pantalan, safety kaayo ang barko, di gina malunod, kaya di man malunod ang barko sa Pantalan.
ang pinaka-safest place sa barko pantalan. Pero wa man na gidesign ang barko para i-guide sa pantalan. Kay kun gidesign diha ra na, wa po na gamit. Ang barko gidesign na para mo navigate, mulawig ngadto sa lain, matubang sa risk, danger, kay unyag malunod. Kay matud pa seeing, even a little leak is enough to sink a big ship. Gamay nga buho pwede na mulubog sa usa ka dakong barko, kay ang gamayng buho is enough nga masulag tubig ug mainungdan nga mabugatan ang barko. Ingana ka risking barko. And you know what, according to the author, life is like a ship. Nga wa tagama para mura og robot, mura tag sticky og book, murag barko nga ibutang lang sa pantalan. Each one of us is like a ship, mura tag barko nga kinahanglan gyud mo gambol, musugal. Murag airplane, wa na gibutang ras airport, kundili kinang mulupad na, mugambol na para makatransport og mga tao in somewhere, wabot og laing destinations. Ingana ang tao. Kinanglan andam tang matubang sa mga risk, dangers, mga possibilities, consequences sa amatag desisyon nga atong gihimo sa kinabuhi. Mo ni gitawag og no guts, no glory. Pag talawan ka, mahadlo ka mo gambol, mahadlo ka mo venture, mahadlo ka og risk or dangers, you will not become successful in life. You will not reap the fruits of your decision in life. Di nimo ma-harvest ang bunga sa matag desisyon nimo kung di ka mo decide og himo sa usa ka butang. Like a businessman. You know what? Di siya mahimong successful siyang venture sa negosyo pagtalawan. Hadlok siya mabankrupt, utangon, mahadlok siya bayluon, mahadlok siya nga along the road, mawa ang iyang punan. Kung ingana imong utok, negative, di ka mo venture, di ka mangahas og invest, di ka mangahas og sugod og negosyo. Ana sa usa ka negosyante, sugarol. Laktod ba kay istorya? Gambler. Because business is a gambling. Ang gambling, meaning mutaya ka, pero wa ka kaybaw, mudaog kag dili. Pero, for the minds of the gamblers, wa na sila magunaw ng mapilde. Nagunaw na sila mudaog. Sometimes, ang atong hunahunaon, positibong panglantaws umaabot. In order that, ganahan ka nga musugal, ganahan ka nga mo take og rest, dangers, mo gamble ka, kay positibo ka, nga good things will come ahead in the long run of your journey. Mao na yung gibuhat sa upat. Wa sila mga na, ug madisgrasya ning partiko, adto ni mamatay. Wa na nila, nauna nila, bisag unsa mitabo, ato ning itunto ning partiko, adto sa ibabaw sa balay, niya nag-abot sa ibabaw sa balay, nagis na planning no, nindot sa ning nakiplano bas kinabuhi ba, before ka muhimog lakang. Nigabot sa ibabaw, ablihato ang atop, unya itunto nato, aron gyud makita ni Kristo kining atong gibitbit nga paralitiko. Migambol sila. Ilang gitulon ang risk, ang danger sa ilang gibuhat, silang desisyon. Sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw, importante ni. Nga andam ka, musugal, kay positibo ka, nga maayo ang bunga later on sa imong desisyon. Kabalo mo kining magwali, kinanglan sa courageous ka, brave ka, kinahanglan positibo ang imong pangunahuna. Ngano tungod kay dili sayon nga makikatubang sama ninyo mga intellectual, intelligent people, mga brilliant, ingana ka lisod, ka difficult, pero wa man ko'y kapalaran kung adto ra ko sa balay maglingkod, magpuyo, di ko magwali unsa may akong contribution sa kalibutan. Kaya ako convinced man God calls me to do this using modern technology.
as a man born also in modern world, in modern generation. Wa ko'y kapalaran, kung magpuyo ko, ikaw po, wa kay kapalaran, magpuyo ka, magtinalawan ka, di ka mo gamble, di ka mo risk, di ka mo take og rest, di ka mo atubang og mga dangers, consequences. You have no future. Mao ni nga akong prinsipyo sa kinabuhi, kinanglan na kay efforts. Bisan pa og dili sayon. Bisan pa og delikado. As long as convinced ka, convicted ka nga maayo ang ending, maayo ang padulngan, nothing to worry. Nothing to fear. Mao ni ang prinsipyo niining upat ka mga tao nga nagbitbit niining paraltiko. Take note, wala sa unay sakyanan. Either ilaning gipasakay og hayop, probably pod gibitbit lang tungod sa rason kay kining maong partiko tandugunon. Kung adto pag ospital, dapat ibutang ni sa ICU, intensive care unit. When I was very young, when I was a little child sa among dapit, among silingang baryo, nagbitbit og tao, gibutag duyanan, kay giluba siyang silingan. Niagi sa mong sityo, kay padong sa highway. Kay wa pa may ambulansya sa una, wa pa rescue team, wa pa sakyanan. Gibit-bits duyanan, ang dugo, sige agas, sige sa gurit sa iyang dakong samad. Mao na na-recall nako, kining ebanghelyo nga mausa ni ang ilang gibuhat, nagbit-bit sila aning partiko, butang stretcher o doyanan, gidaan nila ngadto dapit diin si Kristo nga ministeryo. Ingani ang akong point nga kining upat ka mga tao gapakita og extraordinary nga pagpakabana, extraordinary care, concern, love, compassion to this paralytic man. How about us? Are we concerned to this kind of people around us? Kining mga way ikabaws ba? Kining mga tao nga way ikahatag, mga tao nga way ikasarang, wa tay makuha. Are we caring them? Are we loving them? Kinira bang matangas kinaiya is now diminishing in our society today. Tungod kay mao ni ang tinuod na nahanta mo tabang sa tao nga nagtuot ang makatabang nato. Gananta mo himo og pabor sa tao nga nagtuta in the long run makakuha sa taog pabor. Ganahan ta magigsuod sa tao nga nagtuta nga atong kadangpan. Pero sa mga tao nga wa gyud ikasarang, way mahimo, kumbaga in other word, inutil, kay wa tay mapala, pero hesitance. You know what? Jesus appreciated these four men who carried this paralytic person. Why? Tungod kay na-appreciate ni Kristo ang ilang efforts, na-appreciate ni Kristo ang ilang pagpakabana. Na-appreciate ni Kristo ang ilang talagsaon nga participation in order that this paralytic person will be healed, got healed through the power of Jesus Christ. In other words, nahinungan ni Kristo kining upat ka mga tao sa ilang efforts. Listen to me. Maor ba ni prinsipyo ni Mother Teresa of Calcutta? Muhimo kag talagsaon extraordinary doings because Mother Teresa believed in her lifetime that what you did in extraordinary way is something beautiful in the eyes of God. Mo ni prinsipyo Mother Teresa, pag muhimo kag extraordinary thing, extraordinary nga buhat, like Matthew 5, yung Kristo, sugoon kag papasan og 1 kilometro, do it twice, 2 kilometro. Kung pangayuan kag kamisin, ihatag imong biste. Ang buti pasabot ni Kristo na extraordinary nga generosity imong ipakita
extraordinary kindness imong ipakita. Sugoon kag usa ka kilibitro duha. Pangayuan kag kamisin ihatag pati t-shirt. See? And that's what Mother Teresa said. Nga kining atong gibuhat nga mga talagsaon nga efforts, talagsaon nga pagpakabana, talagsaon nga pagbati, compassion, care. If we talk about talagsaon, meaning dili gibuhat sa kasagaran. Ikaw may mibuhat. There is a saying that says, do not worry if other people consider you that you are different from them. Kaysa, you will become like them. Ayaw kaguol, nga kung ang uban miingon, indifferent man ang tawana. Okay ra. Ang importanteng di kasama nila nga ingana ilang gibuhat nga di tama. Balag mulain ka, balag indifferent sila toward you as long as maayo imong gibuhat. It's okay. Kaysa mo sabay ka silang buhat. Mao na gingon sa usa ka panultihon. Kung natong tanawon kining upat, gibilib kaayo sila ni Kristo. Jesus appreciated them so much for their labors, for their endeavors, for their cooperation, for their kindness. Meaning, tungod silang talagsaon, kay kini mangong politiko sa una, mga masakiton, wa na ni bili. Kay daw, tinunglo, silikway, murabas, gisangla, ingana ang ilang treatment, mga slaves, wa na hinungdan para nila. Pero si Kristo na tingala, ngano kining upat, wa man isuhuli, nagpakabana man. Meaning, these 4 men perform an extraordinary doing. Si Kristo na hinung, listen to this, muni puntong Mother Teresa, pag maghimo gali ka og buhat nga wa gihimos kadaghanan, labi ng pagpakita sa imong talagsaong gugma, pagpakabana, pagkamangyatagon, pagkamaluluyon, pagkakiring, kana, ingon si Mother Teresa, that is something beautiful in the eyes of God. Something beautiful. Nindot na nga tanawos Ginoo. And God wants to see this kind of doings here on this planet Earth today, tungod kay, as what I have said, ganahan ta mo lihok mo tabang mo himog efforts, pag naa kay mapala, pag naa kay makuha. Ingnon ta mo, kung wa palang gibayad ning network, believe me, and you know what, it's unfair in the side of both Doninio and the management, kung di gyud ta mo hatag sa atong obligation. Kung, just in case, kay kini mo San Miguel Quibol, although runs for almost 20 plus years, you know what? Kamulo patang panikay-sikay tungod kay we are upgrading all our equipments, and this radio network, bata pa, not yet matured, and we are expanding. Mo ni rason nga no, ang atong network needs finances. I would like to clarify, in order you can understand me, kung tugutan sa panahon, free ko diri, wa ko'y bayad, di ko mangayo og tabang ninyo, di ko mangayo og donations ninyo. I will preach the gospel every day here, without asking your helps, without any donation. For what? Because I want to prove nga bisag may donasyon wala, di man ko pasagdas Ginoo, I will preach the gospel. Tungod kay ako, konbinsado, na in doing this, mahinungan ko sa Ginoo. And this will save me at the end. Mao nang today I am telling you, pangita mo bisan usa lang kabuok nga buhat. Nga konbinsado ka, nagtuo ka, nga kanang maong buhat makapalangit sa imuha. Kumbaga, time comes during the judgment day, Hebrew 9:7, in front of God. Mayon ang Ginoo, anak, nakita ti ka nga mauna imong gibuhat sa kalibutan. Tanan recorded good. Revelation 20:12. Everything is recorded in the book of life. Pero ako nagto even one thing nga constant, consistent, regular, persistent nga imong gibuhat nya maayo, tama para nako, it is enough. Because that is something beautiful in the eyes of God. Panglitan, nighukom niyong Ginoo,
Idsel kita gikos imong labor, efforts, matag adlaw nagwali ka. Mao ni rason anong ako kang langiton. One thing presumingly nga gipuy anak ko kang giwali, ingana lang ay na mag-react. Example ra man One thing, ming ko Lord, ngano man Lord, nga imo mo kong giluwas Lord, nga namo ko yung mga apan nga na sala nga kauyangan yung Ginoo. Tungod kay nakita nako ang imong extra efforts, extra energy, extra love sa mga tao nga gusto nimo mapakaon. For me, this is enough. Galangiton ti ka. Kabalo mo in relation to our gospel ingos Kristo. Kabalo mo kining partiko ako ning gimilagruhan, ako ning gikaluy-an kay ning believe ko sa upat. Ning believe ko ninyong upat ka tao. Ning believe ko ninyo sa inyong efforts. Ning believe ko sa inyong gibuhat nga maayo. Meaning, si Kristo nakahinong sa talagsaon nga gibuhat nining upat. Ang uban, naniguro tog bit-bit sa ilang kagalingon, padong ni Kristo. Pero katong upat, probably, naputla ito yung Kristo. Pero, they suffered a lot. Too much nga no, naas na gibit-bit nga paraltiko. Usay, gusto ta, muhimog lakang, kanang di ta mahasol, kay gusto ta, og comfort, pasayon. Pero nindot kayo, when we come to Christ, bring other people, lead them. Labi na kadtong labihan ang panginanglan sa Dios. Kamo nga nangita og kay gayunan nga ang way kasal makasal, mura mo aning upat ka tawo. I salute you. Kamo nga nangitag mga himatyon diha inyong pakumpisalon, I salute you. Kamo nga nangita og efforts aron ang way bunyag-bunyagan, I salute you. Kamo nga nangita og paagi in order ang tao mahimong generous, like what our volunteers are doing. They find people to support this ministry in order we can run this ministry in proclaiming the gospel. I salute you. Kamo mga tao nga sigig pangagda nga mamati sa ebanghelyo everyday using TV, internet, or following the newspapers, I salute you. Kamo mga tao who are working with us in our foundation, saludo ko ninyo. Maunig yun ni Kristo, kamong upat, nga nagbitbit aning partiko, saludo ko ninyo. Kay talagsaon ang inyong gihimo. People, the bottom line of what I am speaking today, even one thing, one doing, do it consistently, regularly, nga maayo. Believe me, kapas, maunay maglangit ninyo. Not necessarily nga, kinig yung magwali ka, mo rin makalangit, di sa kumutuwa na. Daghang mga nagwali, di malangit, Matthew chapter 7. Meaning, bisagun sa imong gibuhat sa kalibutan, as long as maayo, tama, in line sa imong career, in line sa imong profession, in line sa imong degree, in line sa imong hanap buhay everyday, sa imong profession, panginabuhi, matagadlaw, in line sa imong gibuhat, negosyo baon sa diha, as long as faithful, loyal, consistent ka, maayo ang imong gibuhat. Para nako, ako ning opinion, that is enough. It is enough to save you. Kaya kung nagtuo, even one thing, nga imong gibuhat ang tama, nga imong gibuhat na, ibranden, not only for you, but for other people, it will save you. Makalangit ni mo na. Tungod kay mao na gitawag, something beautiful in the eyes of the living God. Manang beginning today, I am encouraging all of you, imitate the four men nga gi-appreciate ni Kristo tungod silang tagsaong lihok buhat sa ilang panahon. Hopefully, beginning today, muhimo kag lakang nga believe nga kanang imong gibuhat nga maayo ug tama, mahinungan nas Ginoo ug mauna ang ginungdan nganong iya kang luwason. Thank you for joining, thank you for watching, thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles sa inyong ikinanglan. Kung magampo nga manundog mo sa upat ka tao, kawa mahadlok, mugambol ning partikong maduol ni Kristo. They exerted their efforts, they made everything. Ilang tibok kinabuhi, ilang gihatag during this moment, aron lang ang usa ka taong himalatyon makabaton pag kinabuhi.
Ako nagampo kamong mga tao who work with me behind this ministry. Mura mo adtong upat ka tao. Inyo kong gitabangan aron si Kristo ato mapaabot sa mga tao nga nanginanglan sa iyang gugmag kaluoy. Unya, we are encouraging the people to come to Christ. Without the help of the four men, this paralytic person was not healed, probably. Without you, people at my back, this ministry is impossible. Muna nga akong concept, let's work together. Nya tuig nga kining imong gibuhat, mao ni makalangit nimo as I declare healing, miracles, blessings, surprises, providence, victories, prosperity in Jesus mighty name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa langit ng inahan, Mama Maria. Sansamaan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been furnished to it. God loves you.